Sa Belle's POV, ilang araw na akong matamlay. Simula nang bumalik si Karina, nagkaroon ako ng pagdududa sa pagmamahal sa akin ni Jake. Palagi niyang kasama si Karina at nasasaktan ako kapag naiisip kong magkasama sila. Pakiramdam ko hindi ako makahinga. Pakiramdam ko kailangan kong umalis dito sa bahay. Marami ang pumapasok sa isipan ko. Stress na ako kaka-overthink ko sa mga bagay na hindi naman dapat. Hello, Mommy? Pwede po ba akong humingi ng pabor? Sabi ko kay Mommy. Tinawagan ko dahil sa tingin ko siyang makakatulong sa akin. May problema ba, Iha? Tanong niya sa akin. Pwede po ba akong umalis? Kahit isang linggo lang po. Frustrated na po ako at kung hindi ko po ito gagawin, mababaliw po ako, Mommy. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Alam ko nahihirapan ka ngayon. Sige anak, nirerespeto kong desisyon mo. Sabi niya sa akin. Salamat po, Mommy. Kayo na po munang bahala sa mga anak ko. Aalagaan ko sila kaya wag kang mag-alala. Sabi niya sa akin. Maraming salamat po. Umiiyak na pasasalamat ko sa kanya. Mag-iingat ka anak. Tumawag ka kapag may kailangan ka. Paalala pa niya sa akin. Isang linggo lang, Sabel. Kakayanin mo. Doon mo malalaman kung may halaga ka pa rin ba sa asawa mo. Isang linggo lang. Kausap ko sa sarili ko. Boba ako para puntahan ng mga anak ko. Mga anak, may pupuntahan si Mommy. Mawawala ako ng 1 week. Sabi ko sa kanila habang pinipigilan kong sariling umiyak. Babalik ka naman po, Mommy, diba? Tanong sa akin ni Ashlon. Oo, anak. Babalik si Mommy, promise yan. Doon muna kayo kina Mamita, okay? Mahal na mahal kayo ni Mommy. Gusto kong umiyak pero ayoko makita ako ng mga anak ko. Grabe ang pagpipigil na ginagawa ko para lang makapagpaalam ako sa kanila ng maayos. Magaling na si Justin at siyang nagsundo sa mga bata. Pagkaalis niya, nag-ayos na ako ng gamit ko. Iniwan ang phone ko at tayong ID at wallet lang ang dala ko. Sumakay ako sa bus papuntang Baguio. Doon ko nais pumunta. Habang nasa bus, di ko mapigilang di umiyak. Pakiramdam ko ngayon, durog na durog ako. Paano ko ipapaalala sa kanya kung mas madalas pa niyang kasama si Karina kaysa sa akin? Si Miel naman hindi pa nahuhuli. Magaling din talagang magtagong demonitang yon. Kung may dapat sisihin sa lahat ng to, si Miel iyon. Dumating ako sa part na hiniling ko na ako na lang sanang binaril niya. Nalaman ko nga si Nicolo at Jake iisa, pero hindi naman ako naging masaya dahil bumalik na ulit si Karina. Si Karina na siyang naalala ni Jake, na kahit alam niyang may mga anak kami, mas pinili niyang magkasama araw-araw si Karina. Nag-check-in ako sa hotel. Pagdating ko doon, nagpahinga muna ako. Balak kong gumala bukas. Gusto kong mag-enjoy para naman mabawasan ang bigat sa dibdib ko. Gusto kong pagbalik ko sa Manila, may desisyon na akong gagawin. Kailangan ko lang mag-isip ng mabuti kung ano ba dapat ang gagawin ko. Kinaya ko mag-isa sa loob ng 5 taon na wala siya at sa tingin ko kakayanin ko rin na ipaibayan na lang siya sa iba. Mahal ko siya at handa akong ibigay ang kalayaan niya. Dumako ang tingin ko sa kamay ko. Di ko maiwasang hindi malungkot. Iniwan ko ang singsing ko. Parang ayoko na makita pang singsing na yun sa daliri ko. Pumikit na ako para matulog dahil napagod din ako sa biyahe. Karim's POV. Naging abala ako sa paghahanap kay Miel nitong mga nakaraan. Ramdam ko nagtatampong asawa ko sa akin. Bumalik din si Karina at nalaman ko, kagagawan din ni Miel ang lahat. Napadpad pala ito sa isang liblib na lugar at nawalan din siya ng alaala. Katunayan ay bumalik na nga talaga ang memorya ko nung nagising ako. Naalala kong lahat kung paano ako na-aksidente. Flashback. Sir, may problema po sa Cebu at kailangan niyo pong pumunta doon ASAP. Sabi sa akin ng sekretary ko. Okay, pumunta tayo doon. Sagot ko sa kanya. Ayoko mang iwan ng asawa ko pero kailangan kong pumunta doon para ayusin ang negosyo namin. Sa sobrang busy ko, hindi nagkakatugma ang time namin ng asawa ko. Namimiss ko na siya dahil 2 araw na akong di nakakauwi. Biglang nag-ring ang phone ko, kaya't sinagot ko ang unknown number. Hello, who's this? Hello sir, ako po ito si Paolo. Hayop ka? Ano, susuko ka na ba? Nang dahil sa'yo nahihirapan ngayon ang asawa ko. Magbabayad ka? Mahahanap din kita. Galit na sigaw ko sa kanya. Sir, puntahan niyo po ako dito. Natatakot na po ako. Sasabihin ko po ang lahat sa inyo. Okay, sige. Magkita tayo. At siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko. May pagbabantang sabi ko sa kanya.
Habang papalabas ako ng suite ko, bigla ko nakita si Karina. Karim, anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin. May inaayos ako tungkol sa business. Sagot ko sa kanya. Karim, alam ko may ginawa akong mali kay Sabrina. I'm sorry. Sorry dahil nabulag lang ako sa pagmamahal ko sa'yo. Maniwala ka, gusto ko nang mabuhay ng masaya. Umiiyak na sabi niya. Lumapit ako sa kanya. Niyakap ko siya. Sana maintindihan mong mahal na mahal kong asawa ko. Sabi ko sa kanya. Kaya lang mas lalo tong umiyak. Pero nais ko lang maging totoo sa kanya. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Pwede ba tayo maging magkaibigan ulit? Depende sa magiging sagot sa akin ng asawa ko. Pero mas magandang maging masaya na lang tayo. Sagot ko sa kanya. Ito na ang tamang panahon para maayos namin ang lahat ng tungkol sa amin. Ang closure na matagal ko nang hinihiling mula kay Karina. Nagpaalam din siya sa akin na babalik na raw to sa Maynila. Dahil dito lang din pala nagtatago ang bata na yon. Bala ko siyang puntahan mamaya kasama ang sekretary ko. Paggabi na ako nakarating sa lugar ni Paulo pero habang papalapit ako sa pesto niya, bigla na lang tong binaril at nakita kong natumba ito. Dadalhin sana namin siya sa ospital pero naaksidente ang sinasakay naming kotse. End of flashback. Ang huli kong naalala sa pangyayaring yon, pinipilit kong lumabas sa loob ng sasakyan nang biglang dumating si Miel. Yun pala, plano niya na ang lahat at nalaman ko ring ito ang bumaril kay Paulo. Si Paulo din ang inakala nilang ako. Hindi daw kasi makilala ang bangkay dahil nahulog at lumabas na ako daw yon. Hanggang ngayon sobrang galit ako kay Miel. Ang daming inosenteng nadamay sa kahibangan niya. Gusto ko lang sanang magpanggap na hindi ko pa naalala ang asawa ko, pero biglang nagbagong lahat nung bumalik si Karina. Naging abala kami sa pagpaplano kung paano namin mahuhuli si Miel. Habang nasa meeting kami, biglang nag-ring ang phone ko. Nagmamaneho ko ngayon papunta sa bahay ni Mommy. Tumawag lang siya na nandoon daw ang mga anak ko. Nagtaka naman ako kung bakit nandoon sila. Dahil kapag ganitong oras, nasa bahay lang sila, kasamang asawa ko. Napatunayan na rin naming anak talaga namin si Ashton at tinako lamang to ni Karina. Binayaran niya ang doktor na nagpaanak sa asawa ko habang ako nasa ospital at nakoma. Pagkarating ko, nagulat ako dahil umiiyak ang mga to. Mom, bakit sila umiiyak? Tanong ko kay Mommy. Namimiss nila ang mommy nila. Sagot sa akin ni Mom. Nagtaka ako sa sagot ni Mommy. Kaya tumingin to sa akin ng malungkot. Umalis siya. Gusto raw niyang mag-isa. Para daw siyang mababaliw. Ano bang ginawa mo? Bakit siya nagkaganon? Naiiyak na tanong sa akin ni Mommy. Wala akong sinayang na oras. Nagmaneho ko pa uwi sa bahay namin. No babe, please. Don't do this. Kausap ko sa sarili ko habang nagmamaneho ako. Hindi ko kakayanin na iiwan niya ako. Ang gago mo, Jake. Sigaw ko sa loob ng kotse ko. Pagkarating ko sa bahay, mabilis akong pumasok. Nasaan ang ate Isabel mo? Tanong ko sa katulong namin. Umalis po siya, kanina pa po. Sagot niya sa akin. Umakit ako sa lid namin at doon ko nakita ang phone niya at ang iba pa niyang gamit higit sa lahat ang singsing niya. Shit! Napahilamos ako sa galit sa sarili ko. Nasaan ka ba, babe? Bakit? Napapasabunot ako sa buhok ko. Nakita ko may sulat siyang iniwan para sa akin. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko to. Jake, sorry. Sorry kung kailangan kong umalis. Pakiramdam ko mababaliw ako eh. Pakiramdam ko hindi mo na ako kailangan. Ang sakit lang na hindi pa rin bumabalik ang alaala mo. Higit sa lahat, masakit na makitang mas mahalaga si Karina kaysa sa akin. Nasasaktan ako. Nagsiselos ako. Pero ano ba ang laban ko sa kanya? Kung noon pa man siya na talaga ang una mong minahal. Masaya ako na ikaw sa Jake at akala ko gusto mo ako maalala. Nais kitang dalhin sa mga lugar na memorable sa atin. Pero hindi ko magawa dahil lagi kang wala. Lagi mong kasama si Karina. Akala ko kasi kaya ko pero hindi pala. Kasi ang sakit, Jake. Pakiramdam ko binaliwala mo ako. Dumating ako sa part na baka parausan mo na lang ba ako? Mahal na mahal kita, Jake, at kaya ko ibigay sa yung gusto mo. Iniwan ko ang annulment paper. Ikaw nang bahala mag-file. Kapag bumalik ako, sana hiyaan mo na ako mag-alaga sa mga anak ko. Hindi ako manghihingi ng kahit ano mula sa'yo. Tanging mga anak ko lang kailangan ko. Babalik ako. Hindi para sa kahit ano, kundi para sa mga anak ko. Sabrina. Habang binabasa kong sulat niya, hindi ko maiwasang hindi umiyak.
Ramdam ko ang sakit sa bawat salitang sinasabi niya dito sa sulat. Naikuyom ko ang mga kamao ko. Gusto kong patayin ang sarili ko sa galit. Hindi ko kaya. Aaminin ko na sa kanya na bumalik na ang lahat. Pero saan ko siya ngayon hahanapin? Kailangan kong mag-isip ng dapat kong gawin. Hindi pwedeng ganito. I need to do something. Alam ko babalik siya at sa pagbabalik niya, sisiguraduhin kong hindi na siya magdududa sa pagmamahal ko sa kanya. Kahit kailan hindi ko nais na magpa-annul, siya lang ang babaeng mahal ko at hindi ko hahayaan na mawala siya sa akin. Hello Karina, I need your help. Tawag ko sa kanya. Tinawagan ko lahat ng pupwedeng tumulong sa akin. Hihintayin ko ang pagbabalik mo babe at aayusin natin to. Sa Belle's POV. Sa loob na isang linggo nabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Hindi ko matiis sa mga anak ko kaya tumawag ako kay Mara. Hello Mara, kausap ko sa kanya. Ate, ikaw ba to? Nasaan ka? Kamusta ka? Tuloy-tuloy na tanong niya sa akin. Okay lang ako Mara. Kamusta ang mga anak ko? Tanong ko sa kanya. Umiiyak sila ate. Hinahanap ka kasi nila. Malungkot na sagot niya sa akin. Alagaan mo muna sila, Mara. Uuwi na ako bukas. Pasensya na ako nahihirapan din kayo nun dahil sa akin. Hingi ko ng pasensya dahil alam kong naabala ko na sila. Sige ate, susunduin na lang kita bukas, sabi niya sa akin. Sige Mara, salamat. Pakiyakap na lang sila para sa akin, sabi ko sa kanila. Namimiss ko rin sila pero ngayon lang ako humingi ng oras para makapag-isip ng maayos. Alam ko ring nanay na ako at kailangan ako ng mga anak ko. Pagkatapos namin mag-usap ni Mara, inayos ko na ang mga gamit ko. Sapat na ang isang linggo para umuwi at kung ano man ang mangyari sa pagkasama namin tatanggapin ko. Naghahanda na akong matulog nang bigla na lang may kumakatok sa pintuan. Bumangon ako at naglakad para tingnan kung sinong kumakatok. Nang buksan ko, bumungad sa akin isang lalaki, nakatakip ang mukha. Bigla akong natakot. Akmang isasara ko ang pinto nang bigla nitong harangan ng katawan niya. Malakas siya at hindi ko maisara ang pinto. Mabilis niya akong hinila. Tinakpan niya pa ako ng panyo sa ilong. Bigla ako nahilo at hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Nagising akong nakatali ang kamay ko. May busalang bibig ko at hindi ko alam kung nasan ako. Bigla akong natakot. Ilang sandali pa'y nagbukas ang ilaw at bumungad sa akin ang dalawang taong naghahalikan. Gising ka na pala. Nakangiting sabi ni Mel sa akin. Di ako makapaniwala dahil kasama niya si Joaquin. Matagal na rin nung huli ko siyang nakita. Lumapit si Mel sa akin. Tinanggal ang panyo sa bibig ko. Habang si Joaquin nakatingin lang sa akin, may kakaiba sa kanya. Hindi na siya kagaya ng dati. Mga hayop kayo. Ano pa bang gusto ninyo? Sigaw ko kay Mel. Umahon ng galit sa puso ko. Si Karem ang gusto ko, pero hindi rin pala siya napunta sa'yo. Parang baliw tong tumatawa. Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Hindi mo ba alam? Naghahanda na si Karina at Karim para sa kasal nila. Ang swerte rin talaga ng babaeng yon. Kasi kahit nadididispatch ako siya, buhay pa rin hanggang ngayon. Parang baliw na saad niya sa akin. Parang sinaksak ang puso ko sa sinabi niya. Totoo ba talagang ikakasal na sila? Ilang sandali pa nakita kong may tinatawagan si Miel. Nakita kong asawa ko kasama ni Karina. Nag-aayos sila sa isang venue, pero agad ding pinutol ni Mel ang tawag. Naniniwala ka na ba ngayon, Sabel? Tanong niya sa akin. Joaquin, my dear, lapitan mong babaeng kinababaliwan mo. Ipakita natin kay Karim para malaman natin kung mahalaga pa ba si Sabel sa asawa niya. Correction, ex-husband pala niya si Karim. Utos ito kay Joaquin. Parang awa mo na, Joaquin. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ikaw si Joaquin. Sabi ko sa kanya. Simula nung pinaasa mo ko, hindi na ako si Joaquin. Minahal kita pero pinaasa mo lang ako. Matagal ko ng pangarap ito na maging akin ka. Nakangising sabi niya sa akin. Parang awa mo na, Joaquin. Huwag mong gagawin to, please. Pakiusap ko sa kanya. Miel, hayop ka. Hindi pa ba natatapos ang kahibangan mo? Ang daming tao nang nadamay dahil sa pagiging baliw mo. Ikaw may gawa nito. Kung hindi mo lang inagaw sa akin si Karim. Minahal ko siya, kahit para usan lang ang tingin niya sa akin. Lahat naman ginagawa ko para sa kanya pero hindi niya ako minahal. Ramdam ko ang lungkot at galit sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Pero di ba ikaw naman na may gusto? Na maging parausan? Akala ko nagbago ka na dahil maayos ang pakikitungo sa akin.
Pero ihahanda mo lang pala ako dahil nililin lang mo ko. Miel, magbago ka na. May tao ring handa kang tanggapin at mahalin. Huwag mo lang dagdagan pa ang mga kasalanan mo. Tigilan mo nga ako. Huli na ang lahat. Joaquin, ano pa bang hinihintay mo? Sigaw ni Miel. Lumapit naman si Joaquin sa akin. Inamoy-amoy ang leeg ko. Ako naman ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Natatakot ako sa posible niyang gawin sa akin. Diyos ko, iligtas ninyo po ako. Piping dalangin ko. Napapatanong ako sa sarili ko. Ako ba talaga ang may gawa nito kay Joaquin? Pero hindi ko naman siya pinaasa. Siya lang nag-iisip na pinaasa ko siya. Patuloy to sa pag-aamoy sa leeg ko. Kinikilabutan ako pero wala akong magawa para makawala dahil may tali ang mga kamay ko. Laking pasasalamat ko dahil tumigil din to at lumapit kay Miel. Nagulat ako sa ginawa nila. Mga walang hiya sila. Sa harapan ko pa talaga sila gumawa ng milagro. Ako naman pumikit na lang para hindi ko sila makita. Gustong gusto kong takpan ang tenga ko pero hindi ko magawa. Ang lakas umungol ng bruha. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas natapos din sila. Nababalo na talaga silang pareho. Lumabas na sila at iniwan nila ako. Akala siguro nila naiinggit ako sa ginagawa nila. Pero bigla akong naalalang asawa ko. 1 linggo lang akong nawala. Pero magpapakasal ba talaga sila ni Karina? Hanggang ngayon ba hindi pa rin bumabalik ang alaala niya? At kung nakakaalala na siya, bakit hindi man lang niya ako hinanap? Masakit na ang kamay kong nakatali at sa tingin ko, wala nang pag-asa pang makaligtas ako dito. Siguro tatanggapin ko na lang ang tadhana ko. Umiyak na lang ako ng umiyak. Bumabalik sa akin ang lahat ng mga alaala ko. Simula kay Jake hanggang sa mga anak ko. Si Ashlon ngayon ko pa lang siya nakasama, pero parang di rin magtatagal. Lumabas ang DNA na siya ang panganay ko sa triplets. Sino bang tutulong sa akin? Wala. Pero ilang sandali pa may narinig akong putok ng barel. Nagulat ako dahil biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Mel habang may hawak na barel. Mabilis siyang lumapit sa akin. Tinutok niya sa akin ang barel na hawak niya. Napapikit na lang ako dahil anytime kakalabitin niya to. Huwag kayong lumapit. Babarilin ko to. Babe. Dinig kong tawag sa akin ni Jade kaya napatigil akong bigla. Tumingin ako sa kanya. Hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon. Bakit siya nandito? Bakit hindi siya doon sa Karina niya? Miel, tumigil ka na. Sumuko ka na sa batas. Pakiusap ni Jake sa kanya. Ayoko. Pwede ba? Hayaan niyo ako makatakas dito o pasasabugin ko ang ulo nitong babaeng to. Parang baliw na sabi ni Mel. Sumuko ka na, miss. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo. Kalmadong sabi ni Chief Ramil. Hindi. Hindi ako susuko. Sigaw naman bigla ni Mel. Nagulat ako dahil bigla nilang natumba si Mel. May bumaril sa kanya. Hindi si Chief kundi si Joaquin. Nakita kong lungkot sa mga mata niya. Napaiyak ako dahil iniligtas niya ako. Nilagyan siya ng posas at isinama ng mga polis palabas. Lumapit naman si Jake sa akin. Niyakap niya ako na mahigpit. May masakit ba sa'yo? Nag-aaral lang tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot sa kanya. Gustong gusto kong sabihan na masakit ang puso ko, pero nanatili akong tahimik. Hindi ako nagsalita kaya niyakap niya ako ulit. Pagkatapos binuhat niya ako palabas ng gusali kung saan ako dinala ni Miel. Namatay na si Miel at wala namang gugulo sa buhay namin o sa buhay ni Jake. Maaawa ako at nalulungkot pero siya ang pumili ng kapalaran niya. Ngayon ko napatunayan, walang magandang na idudulot ang sobrang pagmamahal. Madalas nakakagawa ang tao ng mali, nakakapanakit, nawawala sa sarili dahil sa labis na pagmamahal. Iniuwi niya ako sa bahay. Habang nasa biyahe, tahimik lang ako. Niyakap ko na mahigpit ang mga anak ko. Sorry mga anak. Umiiyak na sabi ko sa mga anak ko. Mommy, are you okay? May masakit po ba sa'yo? We miss you, Mommy. Tanong nila sa akin at niyakap nila ako. Walang masakit kay Mommy kasi kiss nyo lang ang gamot ko. Nakangiti kong sabi sa kanila. Kiddos, mag-rest muna ang mommy ninyo. Saad ni Jake sa mga anak namin. Okay po, Daddy. Sabay-sabay na sagot nila sa daddy nila. Mommy, rest ka na po. I love you, Mommy. Sabay-sabay na sabi nila sa akin. Kaya napangiti naman ako. Umakit ako ng kwarto para maligo. Pagkatapos kong maligo, pinatuyo kong buhok ko at saka ko humiga. Narinig kong bubukas ang pintuan kaya't nagpanggap akong tulog na. Naramdaman ko ang paglundo ng kama, kaya alam ko sumampa ito. Humiga ito at niyakap niya ako. Simula na magkita kami, hindi ko siya pinapansin. I'm sorry babe, I love you. Bulong niya sa tenga ko.
Tahimik akong umiiyak. Hindi ko kasi alam kung dapat ba akong maniwala sa mga sinasabi niya. Ang init ng yakap niya ang naging dahilan para makatulog na ako. Kinabukasan nagising ako bandang 8:00 ng umaga. Pagbaba ko, sobrang tahimik ng buong bahay. Hanggang nagulat ako dahil may mga taong dumating. May mga dumukot na naman sa akin. Hindi pa nga ako nakaka-move on sa nangyari sa akin kahapon. Ngayon na naman ulit. Napapaisip na lang talaga ako. Marami ba talagang may galit sa akin? Di ko maiwasang hindi itanong sa sarili ko. Ano ang mangyayari ngayong wala na si Miel? Mahanap na kaya ni Isabel ang katahimikan? Sundan ang huling kabanata ng ating kwento.